So, hello everyone. So, okay pa ba mo? So hello di ay. So, ako si Lloyd. So, I will be the last reporter sa topic nga galaxy. So ang galaxy di ay it can be classified into two types. So, naatay gitawag nga normal galaxy o active galaxy. So, unsay kalahian nila ani? So, mangatag ra kog analogy. So, for example, imagine lang nga ngit-ngit ngit-ngit, naingit-ngit. Tapos, ang magpasiga ka og lighter, lighter katong suga sa lighter. So, magpasiga ka to, or flashlight sa cellphone, magpasiga ka dito sa sulod sa kuan, sa room nga ngit-ngit. So, kato siya, matawag nato siya og normal galaxy. While inig, katong pasigaon ang suga, gyud mismo sa room, mao to siya ang active galaxy. So, nasabtan? So, okay, padayon na ta. So, unsa din ang active galaxies? So, active galaxies are galaxies with a bright central core nga gitawag nato og active galactic nucleus or AGN. So, it is powered by a supermassive black hole that is actively accreting material, meaning sige siya ang iyang supermassive black hole sa usa ka active galaxy kay iya bitang ipang pull itong nasa iyang surroundings ng mga materials like dust, gas, or unsa pa na nadya, maybe stars ang nana. Dayon, agi sa payang pag-accrete, it can result in the emission of more energy than typical galaxies across various wavelengths. So maka-emit siya of strong or more energy. So ang kuanday active galaxies natay three types. So first is Seyfert galaxies. So unsa dining Seyfert galaxies? So it is identified by Carl K. Seyfert in 1944. So ang Seyfert galaxy is mura na siya spiral galaxy. So like Milky Way. O, paras na siya sa ato ang Milky Way. But unsay kalahian? Naa siya AGN or active nucleus. Meaning, mas bright siya compared sa ato ang spiral galaxy like sa ato ang Milky Way. Na siya? Mas ano mas bright ang Seyfert galaxy compared sa Milky Way or spiral galaxy. So ang Seyfert galaxy pod kay siya kanang 100 times more yung energy kaysa Milky Way. Remember 100 times more, maka-emit siya of 100 times more energy than the Milky Way or spiral galaxies. So, ang kuanday, ang kaning Seyfert galaxy na ani siya two types. Natay type 1 Seyfert o type 2 Seyfert. So, ang type 1 Seyfert kay mao ni ang galaxies nga naay broad and narrow emission lines with the broad lines indicating fast-moving gas near the black hole at velocity of about 10,000 km per second. So they also features a visible accretion disk around around the black hole. So mo na siya ang type 1 Seyfert. So ako nang i-explain further tiud-tiud. Well, ang type 2 Seyfert pod kay mo na siya ang galaxy nga show only narrow emission lines with no visible broad lines, likely due to obscuring dust or different viewing angles. So the central black hole is still present but partially kanabit di siya maklaro. So ito lang isimple lang ha. So ang type 1 Seyfert is maklaro siya, while ang type 2 Seyfert lisod siya maklaro kay agi sa iyang mabilag na ay naka-obstruct something bali. So i-remember lang ang type 1 Seyfert kay clear, meaning maklaro. Klaro iya ang sa tunga. But ang Seyfert, ang type 2 Seyfert kay kanang bitong masyang blurred siya lang tawon. So natay example. So sa type 1 natay example nga NGC4151 and sa type 2 natay Messier 77 or NGC 1068. So kita nato sa NGC 4151 nga
mas maklaro na to ang tunga, yung core, compared sa Messier 77. Makita natin kuan lagi bright lagi siya, para sila bright, but kuan kana bitaw mas maklaro na to yang kuan dire core kaysa dire, di ba mo siya blurred something, mag scatter yang light. So di na to maklaro yang kuan core. So mora tayo siya difference. So let's proceed sa radio galaxy. From the word itself nga radio, yes, yang kuan na siya radio wave. So it is na discovered ni siya by radar engineers during World War II. So the first identified and the brightest example is Cygnus A. So kani. So ang radio galaxies di ay kay kuan. Galaxies nga mag-emit og large amount of radio waves extending far beyond their visible structure. So, di ba na ko kanina, active galaxies kay kuan na siya AGN or core. Thus it is powered by sa yang supermassive black hole. So, di ba mo to, ang supermassive black hole mag-pull siya sa mga palibot niya. Pag pull niya to, yan bitong maka-eject siya kana bitong energetic jets kana makita na to nga ng mga red something o mo na yang gi-eject na radio waves. So dayon, di ba ninyo ganina pod nga ang Seyfert galaxy kay 100 times stronger yang energy kaysa sa spiral galaxy sa Milky Way. So mas stronger ay 100 times stronger ang Seyfert compared sa Milky Way. While kaning radio galaxy is ay are one kaning radio wave galaxies are a million times more powerful than a spiral galaxies like Milky Way. So 100 million times. So meaning grabe gyud ang iyang energy nga emit. So unsay rason ana agi sa iyang supermassive black hole sa usa ka active galaxy. So proceed ta sa last type sa active galaxy. So natin gitawag nga quasars. So hindi siya quasars. Quasar na siya pagbasa. So it is the brightest object or the brightest it is the brightest object in the universe, a quasar. Sa pag-search niyo ano ni siya? Quasars are the brightest object in the universe. So it is ang quasar kay dili siya mismo ang galaxy, but siya ang core. Siya ang core niya. Mo tawag niya core. So example, magkuan ko dito kaning analogy kanang for example, think of a kanang forest. So ang forest is ang kanang bitong sa galaxy katong lingin niya. While naay sa forest na ay bonfire. So ang bonfire is kuan kay siya kanang bitong sulaw kaayo kusog kay iyang kanang bitong iyang sulaw. So agi sa iyang kasulaw dinat na nato maklaro ang yang palibot, yang murag ma-outshine niya ang palibot niya. Yang itong murag cloud something itong murag naka-disk bitaw. For example sa Milky Way katong nakaano tuyok. So mao na siya ang quasar. Bright core. So nganong bright man niyang core, nganong hayag man kan siya. Nganong hayag man kaayo ni siya. Agi sa iya ang supermassive black hole regapon. Bali mura bitaw greedy kayo siya. Grabe iya ang pagkaon or pagpull sa mga naa siyang palibot. Maong unana pud iyang kung grabe imong kaon, grabe pud imong iyang i-emit. So mo na siya yung di ba? Bright kaayo. So mo ni siya. So ang quasars di ay kay lagi mo siyang brightest object sa universe. Dayon makita ra nato siya kanang visible. It is visible from kanang billions of light years away. So meaning layo kay siya sa Earth or sa ato ang Milky Way. Ay sa atong Earth layo yun kayo siya. So
Meaning kay ug layo kayo siya, di ba? Light light takes time to travel. So meaning ang atong nakita karon nga, for example kaning 3C273, kaning nakita nato nga picture karon is ang past pa ni. Wa pa ta kakita og unsa karon, og unsa na ang kaning quasars karon. Bali ang atong nakita is ang past version pa niya agi sa iyaang kalayo. Okay, so I hope na sabtan na to. So, as a type of active galactic nucleus, ang quasars represent an active feeding phase of supermassive black holes. So, bali, lagi niyo ganina nga, grabe iyang, dalo kayo, dalo kayo siya, dagan kayo siya, gipang kaon, or grabe iyang pagpull sa iyang gravity. So, the scientists believe that quasars may be an early stage in the evolution of galaxies. So, ana ang mga scientists nga ang quasars daw kay mura daw siya og young nga galaxy, or the younger version sa normal galaxy like sa atong Milky Way. So, ana sila nga inig kani daw si quasar is mahurot na bito yung gipang material nga yung gipang pull, mahurot na iyang more something yung gipang consume like gas, makuha na doon siya, manormal siya para sa to ang Milky Way nga galaxy. So mao daw to mura daw siya og early stage sa evolution sa galaxy ang quasar, or younger version sa usa ka galaxy. Mao daw ni ang quasar. So it also according to some scientists, they believe that agi sa bitaw ka agi sa usog sa yang black hole sa quasar, agi ana ang pagkakuan niya, maka probably do nga maka halt siya sa formation sa mga stars. Mura bitag maapil daw, so bali ma-halt, bali dili na wala na yung ma-form kay agi sa iyang kadalo lagi sa iyang pag-pull. Okay, so mo to siya ang quasars. So nadi ko i-add, so na ay mura bitag sub ran siya, di siya sub-Saharan, sub sub quasar mo siya, sub level sa quasar. So gitawag nato siya og blazar. Oo. So kani siya siya. Ang kalahian ra niya is, di ba nakita mo ning sa example sa quasar kaning APM 08279 kani, di ba naman ay murag kanang blue something murag kanang murag siya beacon, murag siya beam. So kana siya, ang blazar is unana sub para sa aning unani, but ang yang unani kanang bitong gi-eject kanang blue something is naka toward siya sa earth siya padulong, yang murag yung unana pa sa earth siya pa ana bitaw, direct sa earth iyang paingon kanang murag iyang beam. So sabra to siya sa quasar. Next is role of active galaxies in understanding distant universe phenomena. So active galaxy plays a crucial role in helping astronomers explore and understand the distant universe because of their extreme luminosity and energetic emission. So they serve as cosmic beacons, allowing scientists to study fundamental processes in the early universe. So here how it helps. First is probing the early universe. So di ba? So probing the early universe. So di ba naan ako ganina, lagyo mo kay mga active galaxies, they can be found if not 1 million if not million, probably billion or trillion light years away sa Earth. So meaning ang unsa to makita karon nga mga active universe, meaning past pa na, sa past pa na mura tag galantaw og past nga video sa past nga early universe, o katong gamay pa ang universe, dili pa kay siya dako. So next is tracing cosmic evolution. Like I said kaganina, like ang quasars nga more siya younger version sa usa ka galaxy. So di ba nimo ganina nga, if mo kuan siya, mahurot na iyang gipang consume mo kuan daw, mahimo daw siya normal galaxy. So mao na according sa mga scientists, they believe nga unana lagi.
Next, it helps in understanding the supermassive black holes. So agi sa active galaxies, di ba ningo ganina ang active galaxies, yung core is powered by supermassive black hole. So maong light maong kuan siya maong hayag kaayo ang kuan active galaxies kay agi sa iya ang kuan bitaw agi sa iyang black hole. So ang iyang black hole is mo accrete og mga materials sa iyang surrounding, meaning yang ipong pull. Kaya pagka mag-pull, dili siya directly nga mahulog siya sa black hole or makaon, but magstay ra sila. So tawag ato is accretion disk. So while dito sila nagpundo, ang mga materials dito is mag-collide bitaw, cause of friction, then mauto siya. Ay uban malagpot, then ay uban makaon. Then mao na to ang kuan nga na-press kanina sa radio wave nga mo eject siya og ay radio galaxy nga mo eject siya radio waves, or katong sa quasar nga light kay siya, katong sa Seyfert. Bali ang maka-help siya sa pagsabot sa supermassive black holes og yun sa niya ni yun sa nganong hayag kay siya ang active galaxies ana. So next, it helps in mapping large scale structure in the universe. So ang kanindang active galaxies mura na siya mga street lights. Petan sa street ana ngit-ngit, so baliwalay suga wa tay makita sa iyang palibot. Pakabalo nagaharang diya, pakabalo nga diri ang agyanan. So inig kuan pasigaon ng mga street lights kuan makakabalo ta og asa dapita ang agyanan, asa dapitan ni, asa dapitan na diha. So ang active galaxy mura daw na siya og street lights sa universe, kay mao ni sila ang mga brightest object nga naa sa or brightest kuan nga naa sa universe, kay agi sa ilang panagi active sa ilang core. Next is it helps in investigating the dark energy and cosmic expansion. So ang kaning di ba kabalota nga ang dark energy is mao ni siya ang rason nga nung nag-expand or nag-continue og expand ang universe. So according to some scientists, kani daw active galaxies maka-help ni siya sa ug unsa na daw kalay-a ang kuan karon ang universe. So for example kaning kuan katong di ba quasars layo kani sila, so mga trillion light years away. So meaning kay trillion light years away, meaning layo na kita petan kita ang center sa universe. Panalitan kita ang center sa universe, meaning og layo kayo ay trillion light years away ang quasars, meaning layo na po kayo ang pag-expand sa universe. So bali di ba ningon ta enigma layo na kayong expand sa universe, maabot ang certain point tapos balik na pod sa tong nga theory. So una to, so maka-help siya sa pagtabang sa mga scientists or astronomers kung sa mo ni naka-help sa active galaxies. It helps in probing the early universe, tracing cosmic evolution, understanding the supermassive black holes. Next is mapping large-scale structures in the universe, or it helps in investigating dark energy and cosmic expansion. So that's all everyone. So I hope nga na ay nasabtan o wala kay na klaro, please ikuan lang ko kanang approach me or i-chat lang ko para masabtan ayo. If kuan pod maulaw kuan nasa lang tong slides, dali ra siya masabtan. So thank you everyone for listening. So I hope na ara joy na sabtan sa akong mga gipangyaw-yaw. So that's all. So goodbye.